alamat ng santol. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan sa gitna ng kagubatan ay may isang matandang lalaki na nagngangalang Lolo Santulyo. Siya ay kilala sa kanyang pagiging masungit at madamot. Mayroon siyang isang malawak na lupain na puno ng iba't ibang klase ng prutas, mangga, bayabas at iba pa. Ngunit may isang puno sa gitna ng kanyang bakuran na kakaiba. Ito ay hindi pa namumunga. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa mga kagaya nitong kwento, maaari bang pakisubscribe ang ating channel at huwag kalimutang i-like ang ating video. Malaking tulong ito para sa katulad kong content creator. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Araw-araw ay inaalagaan ni Lolo Santulyo ang punong ito. Dinidiligan niya ito at kinakausap pa, ngunit kahit ilang taon na ang lumipas, ni isang bunga ay wala itong naibigay. Isang araw, may batang lalaking nagngangalang Tomas ang lumapit sa kanya upang humingi ng prutas. Lolo, maaari po ba akong humingi ng prutas kahit isa lang? Gutom na po ako, pakiusap ni Tomas. Ngunit imbes na maawa, sinigawan siya ni Lolo Santulyo. Lumayas ka dito, hindi ako namimigay ng prutas sa mga tamad na gaya mo. Nalungkot si Tomas at umalis na umiiyak. Nang gabing iyon, habang natutulog si Lolo Santulyo, napanaginipan niya ang isang diwata ng kagubatan. Lolo Santulyo, wika ng diwata, binigyan ka ng maraming biyaya ngunit hindi mo ito ibinabahagi. Dahil sa iyong pagkamadamot, mula ngayon ang punong iyong inaalagaan ay mamumunga. Ngunit ito'y magiging simbolo ng iyong ugali. Pagkagising ni Lolo Santulyo, laking gulat niya nang makita niyang puno na ng bunga ang kanyang punong walang pangalan. Agad niya itong tinikman, ngunit ito'y maasim, matigas at may kakaibang lasa. Tinawag niya itong santol mula sa kanyang sariling pangalan. Dahil sa pangyayari, natauhan si Lolo Santulyo. Nagsimula siyang magbahagi ng kanyang mga prutas sa mga bata at kapitbahay. Sa paglipas ng panahon, ang santol ay naging kilalang prutas sa buong bayan, maasim sa una, ngunit kapag hinog at may kaunting tiyaga, ito'y matamis sa dulo. At mula noon, tuwing nakakakain ang mga tao ng santol, naaalala nila ang aral. Ang pagkamadamot ay nagbubunga ng pangit, ngunit ang pagbabahagi ay nagdadala ng tamis ng buhay. Wakas.